Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Sabay-sabay tayong mag-comment, mag-react dito sa interview ng abogado ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na in-interview ng SMNI ni Mike Abe. Okay? Ito ay tungkol sa dayaan, posibleng dayaan ngayong papalapit na eleksyon. So kung let's try to listen Vic Rodriguez kung ano ang kanyang opinion tungkol dito sa papalapit na eleksyon na posibleng madaya si BBM. Okay, play. Kayo ba hindi ito, marami kasing alam mo naman, marami lumalabas na kung ano-ano mga balita na parang nananakot ba ito, nananadya ba, alam mo, may nagtatanong tapos na raw ang eleksyon, nagkadayaan na, yung mga ganon. Eh siyempre laging ang biktima diyan si Bongbong Marcos, kayo eh. Bago yung ibang issue, pakisagot mo yan, ano ba dating sa inyo? At alam ko nakakarating sa inyo yung mga ganyang matitinding speculation ng inyong mga followers, ng ating mga kababayan na parang may something sa COMELEC. Ano bang dating sa inyo nito? Well, unang-una, Mike, maraming conspiracies and theories na naglalabasan. Tama ka dyan. Yes. And how are we taking it? How are we treating it? Of course, we can never be too sure. But first and foremost, we have to trust our institutions like yung ating yung executive branch ng pamahalaan na masisiguro nila na magkakaroon tayo ng honest, credible, and accurate and peaceful election itong darating na May 9. At the same time, umaasa tayo na ang Commission on Election ay tatalima sa kanilang constitutional duty to discharge the constitutional mandate for a fair, free, honest, and peaceful election. So umaasa pa rin kami dyan, but at the same time ay naghahanda ang ating team, the lawyers, the watchers, and all those who are part of the legal team, even those who are not part. Ganyan ka humble itong team ni Bongbong Marcos, no? Kahit marami ng mga speculation na posibleng madaya si BBM, pero still they have to trust the COMELEC, no? Of the legal team na maganda kami pagdating ng araw ng halalan at masiguro natin na bawat boto ng mamamayang Pilipino ay mabibilang ng tama. Tama yan. At saka yung ang importante rito, alam niyo, may controversial na 66.4% na balotang na imprenta ng walang watcher, walang observer. Diyan nagpapanik yung inyong mga followers. Ako, nakakatanggap ako doon sa aking social media account ng mga comment. Grabe talaga, para silang masyadong nababahala. So sa side ba ninyo at siyempre kay Bongbong Marcos, ano bang inyong plano dito? Okay lang, kayo ba merong gagawing clarification diyan, petition, something, kung ano man doon sa malaking volume na na-imprenta na walang watcher? Paano ba? Ano bang plano diyan kung meron man? In fact, as of yesterday, Mike, tumaas na eh. 70% of the official ballots have been printed as of yesterday. 78% rather of the 65.7-something million ballots to be printed. Natapos na nila yan. And apparently of Grabe guys, na-imprinta na yung balota at baka yung numbers ng mga candidates, hindi natin alam kung baka nag-rumble na yung mga numbers, no? Na Bongbong Marcos nakalagay na pangalan pero iba yung numero. So papatak yan sa mga kalaban ni BBM. Yun ang peligro. This of that 78% official ballots printed, 5.2 million ballots, official ballots, were found to be rejects or invalid. So hindi natin nalalaman yan. May mga nag-feed lang na mula insider ng COMELEC na nagsasabi sa atin na dapat ito'y pagtuunan na ng pansin ng Commission on Election. Kaya kami ay sumulat kami as early part of January prior to the printing of all these official ballots na dapat ay pahintulutan yung aming mga authorized na representatives or kinatawan to witness the ballot printing. Subalit hanggang sa ngayon, Mike, ay wala kaming natanggap na tugon mula sa Commission on Election. So essentially, we were denied.
Anyway, sana aksyonan din. May mga bagong commissioner at saka chairman. Sana aksyonan din po ito dahil ang importante kahit katiting or 1 seconds, huwag magduda ang mga botante. Kailangan 100% may tiwala sa election process natin. Yun ang importante para magiging maayos ang ating election. Di ba, Attorney? Tama yun, Mike. In fact, that is a vital cog or component of Presidential Frontrunner Bongbong Marcos' call for unity. There can only be unity, true unity, if we will learn how to respect or we will learn to respect the true will and mandate of the Filipino people. Ating hayaang lumabas ang tunay na kagustuhan ng mamamayang Pilipino tuwing may halalan. Correct. Huwag natin pabayaan magkaroon ng dayan in any form. Huwag tayong pumayag at huwag tayo lalong pumayag na mayroong mga ilang grupo kung ano man ang kanilang nationality na makialam o maimpluwensyahan ang resulta ng ating mga halalan. Well, Attorney, hindi naman ho kaila sa inyo. Ako, madalas ko rin sinasabi yan. Lahat ng mga survey, number 1 ang Bongbong Marcos-Sara tandem. Nakaguhit na yan sa kahit anong grupo. Maliban lang pag yung mga kalaban ang nag-survey, sila ang panalo. Pero ganun ganun pa man, ay ngayon nawabaliktad na. Parang kayo na ngayon na sinisilip, katulad yung nangyari sa Nueva Ecija. Ewan ko na-monitor ninyo. Hopefully, meron kayong monitoring. Yung akusasyon tungkol doon sa hakot at bayaran sa narally ng Piglawan sa Cavite. Aba, ginawa yung daw rally nyo sa Nueva Ecija, ganun din. May hakot daw at may bayaran din. Nabaliktad na. Kayo na yung Yun nga Kasi wala na silang ibang ibabato kay BBM. Yung kasalanan ng Pinklawan, binato nila kay BBM. Wala talagang utak ng mga taong to. akusahan ngayon. Paano mo ba sasagutin yan, Attorney? Unang-una, laganap yung In the first place, ba't naman bibigay ng pera at maghakot si BBM when in fact, number 1 siya sa survey. Di ba? Di utak ng mga Pinklawan. fake news at fake items na pinalalabas ng aming mga katunggali. Subalit kung napansin po ninyo, hindi naman kami hindi namin sila pinapansin. Patuloy lang kami sa aming mga mabubuting gawain. Ngayon yung doon sa Nueva Ecija, marami na rin nagtanong sa akin dyan, hindi kami talaga tumutugon sapagkat unang-una, bakit hindi nila tanungin yung mga taong nakuhaan nila ng larawan di umano? At sila ang interviewin, hindi kami. Hindi ba? At let them explain what they were doing para nang sa ganun mas accurate. And we will not follow the narrative of our rivals. Kung yun ang inyong propaganda, yan naman ang matagal nyo nang ginagawa. Kami pagpapatuloy lang sa aming kampanya at mabubuting gawain. Pasintabi na Ilocano Paano ba bibigay yan? Naalala ko na mga Ilocano. Pasintabi na po sa mga Ilocano. Hindi daw ganun kadaling gumastos ng pera mga Ilocano. Talagang binabudget na mabuti. Kaya parang nabanggit ko lang. Anyway, Attorney, isa na lang bago ko ibigay kay Jade yung pagkakataon. Itong weekend, merong debate sa COMELEC. Pero sinabi na ni Mr. Marcos, Bongbong Marcos, na talaga at saka si Sara, hindi talaga sila mag-a-attend. Paki-clarify mo nga ulit, although meron ka ng statement ng isang araw, paki-ulit mo nga ulit sa ating mga viewers dito at sa abroad, ang mga pinanguhugutan, ano yung malalim talagang dahilan at bakit kailangan or hindi na sila a-attend. Okay, i-explain ito ng attorney ng unit team kung bakit hindi dadalo si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte sa debate ng inorganize ng COMELEC. Sa mga debate. Ay, tama po yun sapagkat kami po ay nakapagbigay na ng aming salita sa aming mga supporters at nagsabi kami na kami ay magsasama-sama sa mga takdang araw kung saan naman natataon yung mga sinasabing debate. Kaya hindi ho kami makakadalo dito sa COMELEC sponsored debate this coming Saturday. Subalit kami ay patuloy na mga ngampanya and this is our preferred mode of communication, Mike, our direct way of communicating with the people. And I think with all parang in-explain ng kampo ni BBM na mas mabuti pa pangangampanya, mas effective ang communication sa tao kaysa debate na mag-awayan lang, di ba? Na hatred lang ang darating na epekto. Humility, it has proven to be very effective at makikita naman
doon sa mga naging pahayag ng tao na doon sa surveys, na marami na rin namang surveys ang dumaan at marami na rin namang resulta ang surveys na yan, na talagang mas gusto nila yung pamamaraan na ginagawa ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos at ni Vice Presidential Frontrunner Mayor Inday Sara Duterte, na makasama sila mismo on the field on any given day. Kaya kami, mas minarapat namin na humarap diretso sa tao kesa mag-attend ng debate, yung mga past debates. And yun nga, ayaw naming makipag-talo, makipag-away, makipagbangayan kung kanino man. At mas mainam, isabihin mo sa tao, ano ba yung nais mong gawin, ano ba yung plano para sa ating hinaharap, para sa ating bukas. Tama yan. Attorney, sandali ha, si Jade, partner, si Attorney Rodriguez. Yes, dugtungan ko lang po doon po sa issue doon sa COMELEC, Attorney, dahil nga kayo ho ba ay hindi nababahala sa maraming issue ngayon na nauugnay ang COMELEC? Kasi yung iba nga, dahil sa frustrated na sila, nais nilang magpatupad ng RevGov. Diyan po sa panig po ninyo, sa kampo po ninyo, kayo po ay may mga hakbang na ho ba kayong ginagawa? So ayan guys, hanggang dito na lang tayo sa ating pag-komento dito sa topic ni Attorney Vic Rodriguez. So ayun na nga guys, malinaw na malinaw ang mensahe ng mga BBM, Sara, Unit Team na hindi dadalo sila sa debate because it's proven na mas effective yung mga ngampanyan lang sila. Okay? At saka yung mga pinalabas ng mga kakamping na nagbayad raw ng mga ang naghahakot ang mga BBM team, no? Fake news yan. Di yan totoo. Siguro sila yun binato nila yung kanilang ginawa sa BBM. So ayun na nga guys. So mag-subscribe kayo sa YouTube ko at like and share this video, hit the notification bell, and then spread this one. You share this one to your friends, your loved ones, para alam natin ang mga real na mga pangyayari tungkol sa papalapit na eleksyon. So guys, have a blessed day. Hanggang dito na lang, at bukas aabangan niyo yung mga latest news natin, okay? So, have a great day, have a great night, and God bless everyone.